Umaga ng Sabado nang makarating ako sa parking lot ng isang lumang gusali sa Makati, mga alas 4:47 ng hapon. Gutom, pagod at may sakit ang mga kalamnan ko mula sa 7 oras ng pagdadala ng mga gamit paakyat ng 3 palapag sa apartment ng kaibigan kong si Greg. Siya yung tipong mahilig mag-ipon ng mga lumang gamit sa apartment niya sa poblasyon. Pero sa wakas, aalis na siya roon at ako ang napili niyang tumulong sa paglipat. Marangal pero medyo bobo. Hindi ko alam kung bakit pinilit ko pa. Ang gusto ko lang ay isang malamig na shower, malamig na beer, at isang oras na tulog sa sofa bago ko isipin kung anong kakainin namin. Pagdating ko sa aming floor, bukas ang ilaw ng apartment at may mga tawanan na naririnig. Mga babae ang boses, girls' night pala sila. Nakalimutan ko na pala o baka hindi naman talaga sinabi ni Mia, ang girlfriend kong 4 na taon na ngayon pala ang gabi ng kanilang tambayan imbes na sa susunod na linggo. Madalas siyang magbago-bago ng plano nang hindi nagsasabi, pero sobra akong pagod para magreklamo. Hinawakan ko ang susi, pilit na tahimik na binuksan ang pinto. Hindi naman ako nagsisingit, pero sobrang antok lang talaga ako para magpaalam ng maayos. Biglang tumunog ang boses ni Mia, malinaw at puno ng kumpiyansa, sa gitna ng tawanan. Alam mo, hindi ka naman sapat para sa akin. Napatawa ang mga kaibigan niya. Naipit ako sa doorway. May alikabok pa mula sa lumang sofa ni Greg sa damit ko, hawak-hawak ang mga susi. Naupo si Mia sa sofa namin, may hawak na baso ng pulang alak, pinapaligaya ang mga kaibigan niya sa kwento tungkol sa akin, ang totoo raw tungkol sa akin. Girl facts, sabi ng isa. Kailangan mo ng taong kasing level mo. Tama, sabi ni Mia. Hindi na ako magtitiis. Tibok ng puso ko ang tanging narinig ko sa dibdib ko, pero ang isip ko ay naging malinaw na parang kristal. Alam nyo yung sandaling parang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkakabit? Parang nakita mo na ang katotohanang matagal mo nang pinipilit hindi pansinin? Ganon yon. Pumasok ako sa sala, lahat sila'y tumingin sa akin, tumigil ang tawanan ng bigla. Uy, ang sabi ko, kalmado ang boses. Napaka-interesante ng usapan ninyo. Naputla ang mukha ni Mia. Oh, ang aga mong umuwi, nagkakasiyahan lang kami. Tama ka, sagot ko. Hindi ako sapat para sayo. Tahimik, isa sa mga kaibigan niya ay inilapag ang baso ng alak. Kaya yun ang dahilan kung bakit ginagawa kitang challenge ng iba, sabi ko. Anong? Ang tanong ni Mia. Narinig mo ako, ang sagot ko. Kung gusto mo ng taong kaya kang hawakan, hanapin mo siya, tapos na ako sa audition. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang notes app. Sinimulang itype. Ano to? Tanong niya. Dinodokumento ko to, sagot ko. Petsa, oras, mga saksi. Kailangan to kapag hahatiin natin ang renta. Tumingin ako sa mga kaibigan niya. Wala ni isa ang tumingin sa akin. Narinig niyo siya, dagdag ko. Hindi ako sapat. Para klaro, hindi ako ang nagwakas nito. Umalis ako papunta sa kwarto. Sumunod siya, may kalat na tunog ng klik-klik ng kanyang takong sa sahig. Saan ka pupunta? Mag-empake. Hindi ka seryoso, no? Tumigil ako at tumingin sa kanya. Sinabi mo sa mga kaibigan mo na patawa lang tayo. Bakit di ako magiging seryoso? Hindi ko yun sinabi, ang protesto niya. Yan na yun, sabi ko. Pumunta ako sa kwarto, kinuha ang duffel bag ko sa closet. Damit, panty, medyas, toiletries, charger ng phone. Wala kang kwenta, sabi niya, nakatayo sa pinto. Tatapon mo ang 4 na taon dahil lang sa isang comment? Tinakpan ko ang zipper at hinarap siya. Akala mo comment lang to. Sabi mo sa mga kaibigan mo sa loob ng 1 oras na hindi na ako sapat, at ako ang sumusuporta, ako ang nagbabayad ng renta. Kinuha ko ang bag. Siguro tama ka, hindi ako sapat para sa taong ganito ang iniisip sa akin. Ano ibig mong sabihin? Walang sagot. Naglakad ako pababa ng hagdan, umalis na ang mga kaibigan niya, nakabukas pa ang mga baso sa mesa, kinuha ko ang mga susi sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong niya mula sa taas ng hagdan. May kwenta ba? Siyempre may kwenta, bahay mo to. Teka lang, hindi bahay to. Bahay to kung saan iniisip ng girlfriend ko na hindi ako karapat-dapat. At doon ako umalis. Umupo ako sa loob ng kotse ko sa parking lot, hawak ang manibela, hinihinga ng malalim.
Unti-unting humupa ang tindi ng adrenaline sa katawan ko. Masikip ang dibdib ko, pero sa likod ng lahat ng iyon, may kakaibang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman, ang ginhawa. Nagmaneho ako papuntang Hotel Luna sa Intramuros. Medyo mahal yon, mga 9,000 kada gabi, pero kailangan ko ng isang lugar na parang ligtas, kahit pansamantala lang. Maliit lang ang kwarto, malinis, may modernong dekorasyon na may halong klasikong Filipino style. Napahiga ako sa gilid ng kama, pinatong ang duffel bag sa sahig. Biglang kumulog ang telepono ko, tapos muli, at muli. 14 na tawag, 28 text, lahat siya. Binasa ko ang mga ito, galit, paninisi, gawa-gawang paghingi ng pasensya. Napakaliit ng mundo niya, parang soap opera lang. Isang sagot lang ang aking pinadala. Tama ang sinabi ko. Tapos na tayo. Practical na lang tayo. Abogado na ang bahala. Ikaw ang bahala. At tinanggal ko muna siya sa blocked list ko. Kailangan ko ng katahimikan para mag-isip. Nakanganga ako sa kisame ng hotel room habang sinusubukang ayusin sa utak ko ang nangyari. 4 na taon na relasyon, natapos sa loob ng 20 minuto. Sobrang dami ng tanong sa isip ko. Sobra ba akong nag-react? Pero naalala ko ang boses niya. Hindi mo ako kaya, at ang tawanan ng mga kaibigan niya, hindi ako nag-overreact. Kinabukasan, 7:00 ng umaga, tumunog ang telepono ko. Hindi ko agad sinagot dahil unknown number, pero may narinig akong kilalang boses. Colin, to si Ashley, wag mo akong ihangap. Ashley, mahaba at pulang buhok, isa sa mga kaibigan ni Mia kagabi. Bakit ka tumawag? Dahil ang nangyari kagabi, hindi lang basta girl talk. May plano siya. May mga sinimulang kwento na pinapalabas na ikaw ang controlling, seloso, at pumipigil sa kanya. Pumikit ako. Anong plano? Hindi ko alam ang buong detalye pero matagal na niyang inihahanda ang narrative na yon, at may iba pa. Kinuha niya ang telepono niya. Nandito pa siya sa dating apps, Bumble, Tinder, window shopping lang raw. Pero may iba siyang nililigawan sa trabaho. Si Preston. Lagi silang nagte-text, lunch date, simula Enero pa. Lumamig ang katawan ko. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Kasi nandito ako kagabi. Nakita ko kung paano niya pinahiya ka, tawanan sa harap ng mga kaibigan niya. Naramdaman ko ang pagkabasag ng loob niya. Hindi tama yon, at dahil mabait ka sa amin, hindi mo deserve yon. Alam niya ba na tinawagan mo ako? Hindi pa niya alam. Kung malalaman niya, sasabog ang mundo niya. Pinadala niya sa akin ang mga screenshot ng group chat nila. Mga usapan ng nakalipas na 6 na buwan, puro reklamo tungkol sa akin. Sobra kang mabait para sa mga ganitong tao, ang sabi niya. Dokumentado lahat para maipakita mo kung kailangan mo. Habang binabasa ko, ramdam ko ang bigat ng mga buwan na yon na nag-ipon sa likod ng mga ngiti nila. Ito na siguro ang simula ng katotohanan, bulong ko sa sarili ko. Nang matapos ang kape namin, naupo ako sa loob ng kotse ko, sinimulang ayusin ang mga dokumento, notes, screenshots, bank statements, lahat. Tumawag ako kay Greg. Pare, may pabor ako. Sige, ano yan? Pwede ba akong mag-crush sa'yo? Kasalukuyan akong nagkarelasyon crisis. Tuloy ka lang, Beshi. Guest room mo yan. Gaano katagal? Hindi ko pa sure. Siguro ilang linggo lang. Walang problema. Nandito lang ako. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kwarto ni Greg sa South Congress, tinitingnan ko ang kisame at iniisip kung kailan nga ba nagsimula ang lahat. Kailan ako naging hindi sapat para kay Mia? Habang nakahiga ako sa malambot na kutsyon sa kwarto ni Greg, nililingon-lingon ko ang mga lumang larawan sa telepono ko. Mga litrato namin ni Mia sa luneta, 2 taon na ang nakalilipas. Nakangiti, tila masaya, o siguro, akala ko lang. Kailan ba nagsimula ang pagbabago? Kailan ako naging kulang? Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Text mula sa nanay ko. Narinig ko kay Mia na umalis ka. Anong nangyari? Alam ko agad na tinawagan na niya si nanay. Sinusubukang kontrolin ang kwento. Sumagot ako ng simple. Nag-break kami. Tatawagan kita bukas para ipaliwanag. Saglit lang, sumagot si nanay. Ayos ka lang ba? Suntok lang sa buwan, pero ayos naman. Love you. Sabi ko at inilagay ang telepono. Pumikit ako, nilinis ang isip. Kailangan kong ayusin ang sarili, legal na paghihiwalay, mga dokumento ng kontribusyon, paglalayo ng malinis.
walang drama, walang paghihigante, malinis na hiwalayan. Kinabukasan, nag-research ako ng mediator. Nakita ko si Attorney Angela Reyes, expert sa mga kaso ng hindi kasal pero magkasamang nangungupahan. Consultation fee, 10,000. Sapat na para sa akin. Bago ko siya tawagan, biglang tumunog muli ang telepono. Si Ryan, kuya ko. Nanay ang tumawag. Alam na raw niyo na nag-break kayo ni Mia. Ang sabi niya diretso. Oo, totoo. Nanay sabi umiiyak raw si Mia, sinasabing wala kang dahilan para umalis. It's complicated, sagot ko. Tama yan. Gusto mo bang pag-usapan? Ikwinento ko sa kanya lahat. Ang nakita ko kagabi, ang mga screenshots na ipinadala ni Ashley. Tahimik siya saglit, tapos sabi niya, hindi ko siya gusto noon pa man, pero ayoko manghimasok. Lagi siyang yumayabang na mas mataas siya sa lahat, lalo na sayo. Nakangiti ako ng bahagya. Salamat kuya, mahalaga yan. Nandito lang ako ha. Kung kailangan mo ng pera o kahit anong tulong, tawagan mo ako. Okay lang ako muna, mananatili sa bahay ni Greg. Good, pero promise tawagan mo ako kung may kailangan. Pagkatapos ng tawag nawala ang bigat sa dibdib ko. Alam kong hindi lang ako nag-iisa. Binuksan ko uli ang blocked number ni Mia. May 47 bagong text at ilang voicemail, galit, lungkot, paghingi ng tawad. Pinakabagong text niya, please. Sumagot ako. Kumuha ng abogado o pumayag sa mediation, lahat ng usapan sa kanila na. Sagot niya agad, serious ka ba? Hindi ko na pinansin. Sa Martes ng gabi, nag-text ako, dadaan ako 6:00 para kunin ang mga gamit ko, mabilis lang. Naghintay siya nang nakasuot ng sweatpants, buhok nakatali, pulang-pula ang mga mata. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, habang kinukuha ko ang mga libro, mga gamit sa kusina, at mga larawan ng pamilya ko, sinabi niya, ginagawa mo ba to dahil sa isang comment lang? Tumigil ako, nilingon siya. Hindi lang yon. 6 na buwan kang nagsasabi sa mga kaibigan mo na hindi ako sapat. Pinakita ko ang isa sa mga screenshot mula kay Ashley. Naputla ang mukha niya. Ito ba ang dahilan? Hindi mo ako iniisip mo lang hindi ka mahuhuli. Nagsimulang umiyak siya, humingi ng tawad. Brianna, hindi ko gusto ang gawin mo. Gusto ko ng taong hindi kailangang kumbinsihin na karapat-dapat ako. Sumagot siya, hindi ko sinabi sa lahat yan, sayo lang. Mas masakit yon. Sagot ko habang nilalagay sa truck ko ang mga kahon. Nanood siya habang ako'y nag-iimpake. Yan na ba? Tanong niya. Oo, matagal mo nang itinulak ako palayo. Ngayon lang ako nakinig. Umuwi ako sa bahay ni Greg na bahagyang magaan ang pakiramdam kahit na dami nang nangyari. Pagdating ng gabi, nag-text si Morgan, isa pang kaibigan mula kagabi. Pasensya na sa tawanan namin. Hindi yun tama. Hindi ko sinagot, pero napansin ko na tila lumalayo na ang mga kaibigan ni Mia. Unti-unting bumabagsak ang kwento na ginawa niyang katotohanan. Sa umaga ng Miyerkules, nakipagkita ako kay Attorney Angela Reyes sa opisina niya sa Makati. Third floor, may bahid ng lumang carpet pero profesional. Dinala ko lahat ng dokumento, lease, bank statements, resibo. Tinitingnan niya ito habang nakaupo ako. Malinaw ang kaso mo, sabi niya. Malaki ang kontribusyon mo sa renta, may dokumento ka pa na lumalabas na ikaw ang umalis dahil sa mga ginawa niya. Ano pang kailangan? Sapat na yan, dapat madali ang proseso. Pinindot niya ang ballpen sa notepad. Pakikipag-ayos muna tayo. Kung tatanggi siya, may ibang paraan tayo. Pero tingin ko papayag siya kapag nakita niyang hindi siya mananalo. Anong paraan? Small claims court para sa paghingi ng refund ng mga gastos mo. May ebidensya ka naman na ikaw ang nagbayad ng 70%. Ngumiti siya ng bahagya. Maganda ang pagkakadokumento mo. Karamihan, hindi iniisip na gawin yan. Sanay lang ako, sagot ko. Tatanungin kita ng personal, sabi niya. Oo naman. Bakit ka naging patas? Pwede kang humingi ng higit. Hindi ko gusto siyang parusahan. Gusto ko lang matapos ito ng maayos para makapagsimula ulit. Ngumiti siya. Nakakatuwa yun. Karamihan sa mga nasa sitwasyon mo gusto nila ng gulo, pero gulo hindi nakakatulong. Tama. Bigyan mo ako ng 1 linggo, ako na ang makikipag-ugnayan sa kanya. Umalis ako sa opisina na may pag-asa, tuwang-tuwa akong magtatapos ito ng malinis,
walang drama, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakatagong lihim na unti-unting lalabas sa susunod na mga araw. Lumipas ang 1 linggo at hindi pa rin ako nakakatanggap ng sagot mula kay Mia, pero si Attorney Angela mahinahong tumawag sa akin. Tinanggap na niya ang mediation, sabi niya. Talaga? Hindi ko akalain, sagot ko, bahagyang nagulat. Oo, sa una, talagang tinanggihan niya. Sabi niya kaya niya yun solusyonan ng mag-isa, pero pinayo ko siyang huwag na lang dahil mas lalo lang siyang ma-stress. Nagkita kami ni Mia sa opisina ni Attorney Angela sa Makati. Magkaibang kwarto kami at si Angela ang nagdadala ng mga salita sa pagitan namin. Ang sitwasyon ay tense pero profesional. Ang mga terms ko ay simple lang. Ibabayad ko ang kalahati ng renta para sa mga susunod na 8 linggo, kukunin ko ang mga gamit ko, paghahati kami sa deposit, at aalis kami ng maayos. Gusto sana ni Mia na ako ang magbayad ng buong renta at humingi pa ng kompensasyon dahil sa emotional distress. Pagbalik ni Angela sinabi niya, walang legal na basehan yan. Walang ebidensyang susuporta. Tinawanan ko sa loob ng sarili ko. Ang drama, sobra. Sa huli, pumayag si Mia sa terms ko. Nilagdaan namin ang kasunduan sa magkahiwalay na kwarto. Hindi ko man siya nakita ng harapan noon, ramdam ko ang bigat ng mga araw at buwan na napagdaanan namin. Pagkatapos ng mediation, bumalik ako sa bahay ni Greg, nakahiga sa sofa at pinagmamasdan ng kisame. May mga sandali kung saan nagdududa ako sa sarili ko. Baka nag-overreact ako, bulong ko. Lumapit si Greg at umupo sa tabi ko. Nag-apolog siya ba? Parang oo, pero may kasamang drama. Sabi niya, sobrang drama daw ako. Tinanggap ba niya ang responsibilidad sa mga sinabi niya? Tanong niya. Hindi. Sabi niya, maling pagkakaintindi ko lang. Napabuntong hininga si Greg. Nakakaintindi kita. Matagal kayo kaya mahirap talikuran. Pero ang komportable, hindi laging tama. At ang pamilyar, hindi laging mabuti. Tumango ako. Alam mo ba kung bakit? Kasi natatakot akong magsimula muli. Natatakot akong maging mag-isa. Pero mas mabuti yan kaysa manatili sa taong nagpapaliit sa'yo, sabi niya. Salamat, Greg. Ngayon, tulungan mo akong pumili ng ulam para sa hapunan, ha? Gutom na ako. Nagbiro siya. Ay, sige, palitan na natin yung drama mo ng pizza. Sa mga sumunod na linggo, may mga balita akong nalaman mula sa mga dating kaibigan ni Mia. Si Ashley, si Morgan, unti-unting lumalayo sa kanya. Sabi nila, ibinunyag ni Ashley sa lahat ang totoo tungkol sa nangyari. Si Preston, ang lalaking niligawan ni Mia sa trabaho, bigla na lang siyang iniwan pagkatapos ng ilang linggo. Si Trent, ang iba pang lalaking nakita ko sa kanya sa supermarket, 2 linggo lang nagtagal. Isang araw, habang nakaupo kami ni Greg sa kanyang balkonahe, habang papalubog ang araw sa Pasig River, tinanong niya ako, miss mo ba siya? Kinabahan ako sa tanong. Miss ko lang yung idea niya, yung taong inakala kong kilala ko. Pero ang totoong Mia, yung nagtatawanan sa likod ko, hindi ko. Ngumiti siya. Magandang sagot. Alam mo ba ang napansin ko? Dagdag niya habang umiinom ng beer. Parang mas magaan ka na, parang tinanggal mo yung pabigat sa balikat mo. Tama ka, sagot ko. Parang nawala na yung laging kaba sa dibdib ko. Yung pakiramdam na kailangan kong patunayan ang sarili ko. Ngumiti si Greg. Ayos yan. At ang Austin, pasensya na. Makati ay bahay mo. Hindi mo dapat hayaan na takutin ka ng mga ganong tao. Tama, sabi ko. At saka, ikaw ang kailangan ko para tumulong sa paglipat ng mga gamit sa bagong apartment ko. Tawa siya. Palagi na lang yan ha. Pero sige, tulungan kita. Nahanap ko ang maliit at abot-kayang 1-bedroom sa Quezon City, malapit sa UP Diliman. Maliit lang, pero akin, walang ibang makakapagsabi na hindi ako sapat. Sa araw ng paglipat, tumulong si Greg sa pag-aayos ng mga gamit. Nagdala siya ng cold drinks at mga pagkain habang kami nagwawalis at nag-aayos. Pagdating ng gabi, naupo ako sa air mattress, kumakain ng lechon pizza mula sa isang sikat na food delivery sa QC. Pinagmamasdan ko ang bakanteng pader ng apartment ko, puno ng pangako. Ito ang bahay ko na walang panghuhusga. Kinabukasan, nagkape ako sa maliit na balkonahe habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa lungsod. Ang hangin ay malamig at tahimik, ibang klase ng kapayapaan ang nadarama ko. Isang mensahe mula kay Rachel, isang kaibigan na photographer na nakilala ko sa isang birthday picnic sa UP Diliman. Good morning!
Kamusta ang first night sa bagong bahay? Ngumiti ako. Perfect. Ngunit sa likod ng bagong simula, may lihim pa ring nakatago sa dilim, naghihintay na muling sumabog. 3 linggo pagkatapos ng paglipat ko sa bagong apartment sa Quezon City, nagpunta ako sa isang Whole Foods-style grocery sa Ayala Mall's Vertis North para bumili ng mga gulay. Habang nag-iikot ako sa seksyon ng prutas, napatingin ako sa isang pamilyar na mukha, si Mia, kasama ang isang lalaking mukhang designer, naka-brand New Balance sneakers at may hawak na iPhone na parang kailangan niyang i-check ang Instagram feed niya habang naglalakad. Nagkatinginan kami. Ang mukha niya puno ng kaba at pagkabigla, habang ang lalaki naman ay tahimik na nakatingin sa paligid, pero halatang gusto niyang ipakita na siya ang mas mataas sa sitwasyon. Lumapit siya sa akin. "Colin," sabi niya, medyo pilit ng ngiti. "Hey," sagot ko. Tahimik, na-interrupt ng lalaki. "Ito si Trent," sabi ni Mia na parang ipinapakilala ang isang trophy. Tumango ako. "Kumusta, Trent?" "Ikaw ang ex, di ba? Marami na akong narinig tungkol sa'yo." Ang sagot ni Trent, medyo pabibo. Napailing ako. "Siguro nga," sagot ko. Mukhang naiipit si Mia kaya sinabi niya, "Dapat tayong mag-catch up minsan." "Hindi na kailangang mag-catch up," sagot ko at umalis. Habang papalayo ako, narinig ko si Trent. Yan yung lalaking sinabing hindi ambisyoso. Mukhang ayos naman siya sa akin. "Nakakakomplika," sagot ni Mia na parang nagtatanggol. Ngumiti ako sa sarili ko habang papasok sa cashier. Kinabukasan, nakatagpo ko si Kevin, isa sa mga mutual friends namin, sa isang kapehan sa Tomas Morato. "Kamusta, pare?" tanong niya habang umupo. "Okay naman," sagot ko. "Ikaw?" "Ayos din, pero may chismis ako para sa'yo. Mukhang nahihirapan si Mia ngayon." "Paano?" "Nawala na halos lahat ng mga kaibigan niya. Si Ashley, ibinunyag sa grupo ang totoo tungkol sa nangyari sa inyo. Si Morgan, nagsimula ng lumayo rin. Si Preston, yung niligawan niya sa trabaho, iniwan siya pagkatapos ng isang dinner. Si Trent, 2 linggo lang nagtagal." Napailing ako pero hindi ako natuwa, may lungkot lang sa puso ko. May nagsabi pa na sinasabi niya na, "Sumuko ako agad, hindi ako lumaban." Sabi ko, hindi ko nilaban yang tao na nagsasabi sa mga kaibigan niya na kulang ako. Nakatingin sa akin si Kevin, seryoso. "Ang mahalaga, lumabas ka na may dignidad. Yan ang mahalaga." "Salamat, Kevin." Pag-alis niya, nag-isip ako ng malalim. Hindi ko naramdaman ang kasiyahan sa mga nangyayari kay Mia. Mas gusto ko lang makatiyak na tama ang desisyon ko. Sumunod na Sabado, pumunta ako sa isang picnic sa UP Diliman para sa kaibigan ko Rachel's birthday. Siya ang nakilala ko doon, may kayumangging kulot na buhok, photographer at madaling ngumiti. Nag-usap kami tungkol sa mga paborito naming lugar sa Manila, travel, at mga libro. Wala kaming pinaglihi, simpleng usapan lang. Bago umalis ang grupo, sinabi ni Rachel, "Alam mo, may photo walk ako sa mga murals sa poblasyon sa susunod na linggo. Gusto mo sumama?" Nagdadalawang isip ako pero tila may tama sa pakiramdam ko. "Sige, game ako." Nagpalitan kami ng number. Kinabukasan, dumating si Rachel na may dalang 2 kameras. Tinuruan niya ako mag-shoot ng basic. Tumawa kami, nagkwentuhan ng walang pretensyon. Sinabi niya na kamakailan lang din siyang nag-break up. Minsan, lumalayo lang talaga ang mga tao, sabi niya. Or minsan, may isa na lang ang lumalago at ang isa ay nanghuhusga. "Grabe yan," sagot ko. Ako, hindi kami nag-kiss, niyakap lang namin ang isa't isa. Umalis akong may daladalang pag-asa. 1 linggo ang lumipas, nag-text si Rachel, "Meron bagong taco place sa Tomas Morato. Tara?" Nagkita kami sa gabi, maliit at mataong taco joint. Nakisiksik kami sa isang mesa sa sulok. "May rule ako," sabi niya habang nag-o-order. Sa second date, pinag-uusapan ang mga baggage para malinis ka agad. "Hala, seryoso ka?" sabi ko, halatang kinakabahan. "Ayos lang." "Sige, ikaw muna." Ang ex ko sinabi sa mga kaibigan ko na hindi ako sapat para sa kanya. "Nakita ko pa nga." Napatingin siya sa akin, "Grabe yan. Ikaw naman." Nakain ako ng Instagram, nalaman kong niloko ako. Nag-post siya ng picture nila ng iba, hindi ko nga alam. "Seryoso?" "Oo," sabi niya, "masyado raw akong focus sa trabaho." Ang hirap pala ng mga ganun, no? Ngumiti siya. "Pero alam mo, natutuwa ako nang nangyari.
Ayoko ng taong laging nangangailangan ng validation. Tama, partner ang gusto ko, hindi pasanin. Nag-usap kami ng halos 2 oras, madali ang usapan. Pag-uwi namin, hinalikan niya ako ng mabilis, malambing, puno ng pangako. Gusto kita, Colin. Gusto rin kita, Rachel. Habang lumalalim ang aming pagkakaibigan, unti-unti kong naramdaman na may bagong simula sa buhay ko. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na unti-unting nabubunyag, isang aninong maaaring magbago ng lahat. Isang gabi, nag-iisa ako sa apartment ko. Wala si Rachel dahil may trabaho siyang kailangang tapusin. Umorder ako ng pansit canton at umupo sa sofa habang pinagmamasdan ang mga larawan sa shelves, mga alaala ng bagong buhay ko. Biglang nag-vibrate ang telepono, unknown number. Hi Colin, si Morgan ito, ang mensahe. Si Morgan, isa sa mga kaibigan ni Mia noong una. Sumagot ako, kamusta? Salamat sa pag-text? Okay naman ako, gusto ko lang malaman kung ayos ka lang ba? Salamat, ayos naman. Ikaw? Masaya ako na nagawa mong lumayo. Hindi na kami magkakaibigan ni Mia. Na-realize ko na hindi tama ang mga ginawa niya. Napaisip ako, salamat sa pagsabi. Para sa akin, tama ang ginawa mo. May mga tao talagang di gustong makita ang kanilang pagkakamali. Ipinatong ko ang telepono at tinapos ang pagkain ko. Kinabukasan, Biyernes, may plano kami ni Rachel na manood ng banda sa 19 East, isang sikat na music venue sa Tomas Morato. Simpleng gabi lang, walang drama. 6 na linggo mula nang magsimula ang lahat, nagkita kami ng mga kaibigan sa Cosmic Coffee and Beer Garden sa Quezon City nang biglang pumasok si Mia. Hindi na siya kasama si Trent kundi iba na naman. Nagkatinginan kami sa buong lugar, lumapit siya. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Bulong niya. Sumunod ako at sa labas sinabi niya, nagkamali ako, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Napailing ako. Mia, tigilan mo na. Sabi mo hindi ako sapat. Tama ka, hindi ako sapat para sa taong walang respeto sa akin. Hindi ito patas, ang sagot niya. Alam mo kung ano ang hindi patas? 6 na buwan kang nagsasabi sa mga kaibigan mo na kulang ako habang ako ang nagbabayad ng renta. Tumingin siya pababa. Hindi ko nahanap ang iba. Hindi na problema ko yan. Siguro, paulit-ulit mo lang ang ginagawa mo sa susunod na lalaki. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Sana malaman mo kung bakit mo ginagawa yan. Pero masaya ako na hindi ko na kailangang maging parte nito. Umalis ako papasok sa loob ng bar. Hindi siya sumunod. 2 araw ang lumipas, tumawag si nanay. Anak, may oras ka ba? Oo, Nay. Gusto ko lang humingi ng tawad. Napakinggan ko si Mia nang una niyang tumawag. Hindi ko narinig ang panig mo. Okay lang, Nay. Ginawa niyang parang iniwan mo siya ng basta-basta. Alam kong hindi ganoon ang totoo. Salamat sa pag-unawa, Nay. Masaya ako ngayon. Ako rin. May nakikilala ka na ba? Ngumiti ako. Oo, Rachel. Photographer siya. Nagkwentuhan kami ng halos 1 oras tungkol kay Rachel sa bagong apartment ko at sa buhay. Sa pagtatapos ng tawag, naisip ko na kahit maikli lang, mahalaga ang suporta ng pamilya. 3 buwan mula nang magbago ang buhay ko, nasa apartment ako kasama si Rachel. Nagluluto kami ng hapunan, nagtatawanan. Pwede ba kitang tanungin? Tanong niya. Sige, hindi mo ba pinagsisihan kung gaano kabilis mo iniwan ang relasyon nyo? Pumikit ako ng malalim. Hindi. Yung sinabi niya ang pinakamalakas na bersyon ng mga hinaing na matagal ko nang naririnig. Saka, tumigil na akong mag-excuse sa kanya. Kinikilig si Rachel at hinalikan ako sa pisngi. Ang swerte ko sa'yo. Ngunit habang naglalakad kami sa sala, nakaramdam ako ng malamig na hangin na tila may paparating na bagong pagsubok. Ang lihim na iyon, unti-unting bumabalik, naghahanap ng pagkakataong muling sumabog. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Rachel sa kahabaan ng Banawe Street, napansin ko ang isang anino na tila sumusunod sa amin mula sa dilim ng mga puno at ilaw ng poste. Hindi ko ito pinansin sa una, iniisip kong baka overthinking lang dahil sa mga nangyari. Ngunit nang tumigil kami sa isang intersection, bigla siyang huminto rin at tumingin ng diretso sa akin. Ang mata niya ay malamlam, puno ng lihim. Colin! Sabi ni Rachel habang hinawakan ang braso ko. May nararamdaman ka ba? Parang may tinatago sa'yo? Tumango ako. Napaisip.
Sa kabila ng bagong simula, may mga bagay pa ring hindi tapos. Ang mga mensahe mula kay Ashley, ang mga screenshot, at ang mga kwento mula sa mga dating kaibigan ni Mia ay parang isang puzzle na hindi ko pa lubusang naibubuo. Pag-uwi namin, binuksan ko ang laptop ko at sinimulang i-review muli ang lahat ng dokumento, mga chat, text at mga litrato mula sa mga nakaraang buwan. May isang pangalan na paulit-ulit lumalabas sa mga pag-uusap ni Mia, si Preston, lalaki sa trabaho niyang madalas niyang kausap na tila may mas malalim pang kinalaman sa mga plano ni Mia. Habang iniisip ko ito, biglang tumawag si Ashley. "Colin, kailangan nating magkita. May bago akong nadiskubre." Hindi ko na napigilan ang pagkasabik at kaba. "Kailan?" "Ngayon din, sa isang kafe sa Cubao, 30 minuto mula rito." Pagdating ko sa kafe, nakaupo na si Ashley, hawak ang telepono at may mga printed screenshots sa harap niya. "May nakitang kakaiba ako sa phone ni Mia," sabi niya. May mga text siya sa isang taong hindi alam ng iba. Ang tawag niya sa kanya, boss. Napatingin ako. Anong ibig sabihin niyan? Hindi ko pa alam, pero parang may malaki siyang tinatago. Hindi lang ito tungkol sa relasyon niyo. Habang pinag-uusapan namin ang mga ito, napansin ko ang isang lalaki sa kabilang mesa na tila nakikinig sa amin. Medyo matanda, nakasombrero, may kakaibang aura na parang hindi basta-basta tao. Bumangon si Ashley at nagpasalamat sa akin. "Mag-ingat ka, Colin, malalim ang gulo dito." Pag-uwi ko sa apartment, hindi ko mapigilang mag-isip. Ano kaya ang ibig sabihin ng boss? Ano ang mga sikreto ni Mia na hindi ko alam? Sa gitna ng gabi, habang nakahiga ako sa kama, biglang kumulog ang telepono ko, unknown number. "Handa ka na ba malaman ang katotohanan?" Ang text na dumating. Napailing ako, puso ko'y bumilis ang tibok. Ang bagong kabanata ng buhay ko ay nagsisimula ngayon. Isang laro ng katotohanan at kasinungalingan na maaaring sumira sa lahat ng naitayo ko. At sa likod ng mga anino, may isang lihim na matagal nang nagtatago, naghihintay na mabuksan. Hindi ako makatulog buong gabi pagkatapos ng mensaheng iyon. Paulit-ulit kong iniisip ang mga salita. Handa ka na ba malaman ang katotohanan? Sino kaya ang nagpadala? At ano ba ang katotohanan iyon? Nagising ako nang may tunog ng pag-click ng telepono ko. Isang bagong text mula sa parehong numero. "Kung gusto mong malaman, hanapin mo ako sa kanto ng Banawe at Samson Road, 9:00 ng gabi, huwag kang magsisinungaling." Naramdaman kong palpitating ang puso ko, pero alam kong kailangan kong harapin ito. Pumunta ako sa lugar na yon ng 9:00 ng gabi. Madilim ang paligid, may mga tindang mga jeep at sari-saring tao na naglalakad. Sa isang sulok, may isang babae na nakaitim na jacket at nakapulap na hoodie, halos hindi makita ang mukha. Lumapit ako. "Ikaw ba ang nagpadala ng mga texts?" Tumango siya at dahan-dahang tinanggal ang hood. Si Ashley iyon, pero iba ang itsura niya, mas seryoso, halos hindi na siya yung masayahin kong nakilala. "May kailangan akong sabihin," ani niya. "Hindi lang si Mia ang may tinatago, may mga tao sa paligid niya na mas delikado kaysa sa iniisip mo." Nanginginig ako habang sinimulan niyang ikwento ang mga nalaman niya tungkol sa isang sindikato sa Makati na sangkot si Mia at ang boss na madalas niyang kausap ay hindi lang basta lalaki sa opisina kundi isang kilalang tao sa underground scene. Binigyan siya ng pera para itulak ang kwento na ikaw ang masama, para mapahiya ka sa mga kaibigan niya at sa mga tao sa paligid, sabi ni Ashley. Hindi ako makapaniwala. "Ang totoo ba, ginamit lang ako ni Mia?" Tumango siya. "Oo, at mas malaki pa ang panganib na haharapin mo kung hindi ka mag-iingat." Bago ako makasagot, may narinig kaming yabag ng sapatos mula sa dilim. Biglang may lalaking nakaitim na lumapit sa amin, may hawak na sobre. "Ang usapan niyo dito, tapusin na natin," ang sabi niya. "Lumayo ka," sigaw ni Ashley. Ngunit mabilis ang lalaki, nilapitan niya kami at isinubo ang sobre sa akin. Pagbukas ko, naroon ang mga litrato. Si Mia kasama ang boss sa mga madidilim na lugar, mga text messages na nagpapakita ng pagtataksil at mga dokumento tungkol sa kanilang mga transaksyon. Bago umalis ang lalaki, sabi niya, "Mag-ingat ka, Colin, hindi mo alam kung anong nilalabanan mo." Napatingin ako kay Ashley na tila nanghihina na. "Kung gusto mong makaalis sa gulo na ito, tutulungan kita," sabi niya. Ngunit sa puso ko alam kong hindi na ito basta breakup lang.
Isa na itong laban para sa katotohanan, para sa sarili ko. Habang bumabalik ako sa apartment, ang mga larawan at salita sa sobre ay bumubulong sa akin. Hindi ka sapat. Isang kasinungalingan na kailangang patunayan kong mali. Ngunit paano kung ang laban na ito ay mas malaki kaysa sa akin? Kinabukasan, nagising ako ng may mabigat na pakiramdam. Hindi lang ito simpleng sakit ng ulo, parang may aninong sumusunod sa bawat galaw ko. Habang nagkakape ako sa maliit na kusina ng apartment ko, muling binalik-balikan ko ang mga litrato at dokumentong ibinigay ni Ashley. Habang tinitingnan ko ang isang text message mula kay Mia, biglang tumunog ang pinto ng apartment ko. Kumalas ako ng sandalyang pinag-upuan ko at dahan-dahang nilapitan. "Colin, ikaw ba yan?" Ang boses mula sa pinto. "Oo, sino yan?" Tanong ko kahit alam kong hindi ito maganda. Bumukas ang pinto at lumabas si Greg, may dalang malamig na San Miguel Pale Pilsen at ngiti sa mukha. "Kuya, may lakad ako sa labas. Napansin kong medyo mabigat ang aura mo. Kailangan mo ba ng kausap?" Napangiti ako. "Sige, salamat besh." Umupo kami sa sofa habang iniinom ang beer. Pinakinggan niya ang buong kwento, mula sa breakup hanggang sa mga lihim na aking natuklasan. "Alam mo, hindi ka nag-iisa dito," sabi niya. "Kahit gaano kahirap, may mga taong handang sumuporta." Ngunit bago pa man kami makapagplano ng susunod na hakbang, may tumawag sa telepono ko, unknown number ulit. "Colin, kung ayaw mong masira ang buhay mo, ihinto mo na ang paghahanap ng katotohanan." Boses ng lalaki sa kabilang linya, malamig at may banta. Napakapit ako sa telepono, ramdam ko ang malamig na pawis sa palad ko. "Kung gusto mong malaman ang buong kwento, maghintay ka ng tawag bukas ng gabi. Maghanda ka." Matapos ang tawag, nagkaisip ako. Hindi na ito basta usapin ng puso lang. Isa na itong laro ng buhay at kamatayan. Kinabukasan, naghanda ako ng mga kopya ng mga dokumento at litrato, inilagay sa isang ligtas na folder sa laptop ko. Handa akong ipaglaban ang katotohanan kahit saan pa man ito dalhin. Habang papalapit ang gabi, naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Nag-text si Rachel. "Alam kong mahirap, pero nandito lang ako. Hindi kita iiwan." Ngumiti ako. "Salamat Rachel, kailangan ko yan." Sa dilim ng gabi, habang naghihintay sa tawag na maaaring magbukas ng bagong kabanata, isang tanong ang bumabagabag sa isip ko. Sino ba talaga si Mia? At hanggang saan ang kanyang mga lihim? Isang lihim na handang wasakin ang lahat o magbigay ng kalayaan. At sa likod ng dilim, may mga matang nagmamasid, hindi lahat ng tao ay tulad ng inaakala natin. Hindi ko inasahan na ganoon kabilis ang mga pangyayari matapos ang tawag na iyon. Dumating ang gabi at may tumunog na telepono ko. Ang numero familiar ngunit hindi ko pa rin matukoy kung saan ko ito nakilala. "Colin, ito na ang pagkakataon mo para malaman ang buong katotohanan." Ang boses sa kabilang linya, malamig at may halong pang-iintriga. "Sino ka?" Tanong ko, pinipilit maging kalmado. "Hindi pa panahon para malaman mo," sagot niya. "Pero isang babala, may mga taong handang gawin ang lahat para itago ang kanilang sikreto. Mag-ingat ka dahil hindi lang puso ang masasaktan dito, baka pati buhay mo." Naging tahimik ang linya. Napailing ako. Ang takot at kuryosidad ay nagtunggali sa puso ko. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Ashley sa isang maliit na kafe sa Cubao. Dinala niya ang mga bagong ebidensya, mga tawag, text at mga larawan na nag-uugnay kay Mia at sa isang malaking sindikato sa Maynila. "Hindi ito simpleng breakup lang, Colin," sabi niya. "Ito ay isang laban para sa katotohanan, para sa hustisya at para sa kalayaan mo." Pinag-isipan ko ang lahat ng ito habang nakatingin sa labas ng bintana. Alam kong malayo pa ang laban na ito, pero sa wakas, handa na akong harapin ang lahat. Hindi na ako yung taong naniniwala na hindi ako sapat. Ngayon, alam ko na sapat ako para ipaglaban ang sarili ko, ang katotohanan at ang buhay ko. Habang naglalakad kami palabas ng kafe, napatingin ako kay Rachel na nakangiti at hawak ang kamay ko. "Handa na ako," sabi ko. "Kasama mo ako," sagot niya. At sa likod ng mga anino ng lungsod, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Isang kwento ng tapang, pag-asa, at muling pagkabuo. Ngunit sa isang madilim na sulok, may isang tao na nagmamasid, at hindi pa tapos ang laro. Hanggang sa muli, mga tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa Love Lies Chronicles. Abangan ang susunod na kabanata ng kwento dahil ang katotohanan ay palaging may mga anino,